Ano ang pinaka-epektibong paraan upang malunasan ang mga suliranin sa buhay? Naniniwala ako na hindi maiiwasan ng mga suliranin sa buhay. Napakaraming mga factors, circumstantial things that surrounds life na nagdudulot sa atin ng mga iba't ibang suliranin. Physically, emotionally, economically, mentally, napakaraming suliraning that besets human life on earth now. Siguro ang wala lang suliranin na mga taong nabuhay sa mundo sa pasimula ay si Eva at si Adan nang sila ay nasa halamanan ng Eden, sapagkat walang suliranin doon hanggang sila ay lumabag sa aral ng Diyos. Siguro yun lang ang point of history na kung pwede nating masabi na mayroong dalawang human being na walang suliranin, pero afterwards na sila ay lumabag, nagkaroon na sila ng maraming suliranin sa buhay. At yun ay nagpapatuloy hanggang sa ating panahon. Yung suliranin o problema, hindi po yan naiiwasan, mga kapatid. Laging nandyan yan nakaabang. Along the way, you will meet some problems in life. Ano ang pinaka-epektibong paraan para ma-overcome ito? Pati ang stress. Stress is defined in the dictionary as anxiety or yung sinasabi na feeling of worry, nervousness or agitation, often about something that is going to happen. Sometimes stress is defined as a mental strain on a person because of the pressure of work. Yan ang mga sinasabi ng diksyonaryo ng tao tungkol sa salitang stress. Ito'y related doon sa salitang suliranin. Ito'y mga pressures in life, mga bagay na nakakapagdulot sa atin ng emotional imbalances. Maaring mag-cause ito ng high blood pressure at maaring mag-cause ito sometimes ng depression, which may lead to other disease. If you are going to notice, the word disease are two words combined, is and dis. Dis-ease, meaning impairment of health or a condition of abnormal functioning. Yun ang kahulugan ng dis-ease. When you are at ease, you have no problem. But when that easiness is being troubled by something that bothers you in your mind, in your physical being, then you have a dis-ease.